that something had been missing. I didn't know what to do. Days would pass me by, each as lonely as the other, until I met you. You opened the door and let the sun shine in. My life will never be the same again. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, I'm alive. You are the song that I'll be singing my whole life through. I'm living in a brighter world now that I have you. Looking ahead, I see the two of us together. I'll never let you go. You're so dear to me, and it isn't any wonder why I love you so. You open the door and let the sun shine in. My life will never be the same again. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, I'm alive. You are the song that I'll be singing my whole life through. I'm living in a brighter world now that I have you. I feel this love is real. I see it in your eyes. You take my hand and I understand you are mine. You are mine. You are mine. All mine. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, I'm alive. You are the song that I'll be singing my whole life through. I'm living in a brighter world now that I have you. You are the song that I'll be singing my whole life through. I'm living in a brighter world. It's a brighter world now that I have you. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts.
can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long. Ng ating lipunan. Ito ay nararapat pagkukunan natin lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito ay dapat gawin na may pagkasi ng dakilang Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang amin. Salamat po, narito rin ang kanilang mga piling saksi, mga mahal sa buhay ng aming mga kapatid, na ngayon ay sasaksi sa banal na pagtitipon ito. Sa gagawin namin pagtanggap ng mga salita mo, gabayan po ang bawat isa sa amin. Lalo po ang mga kapatid namin na ngayon ay ikakasal sa pamagitan ng pagtuturo ng mga dakilang salita. Pakiusap namin, O aming Ama, igawad po sa amin ang mahalagang paspas. Pagpalain po ang lahat ng mga lingkod mo. Maugnay kami sa iyong pamamahala. Ingatan lagi ang kapatid na Eduardo Manalo, pati na po ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. Inanggap namin na iyong mahalagang paspas sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Pinatutunayan ng mga pahayag na sinasabi sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang po ng isang katulong niya. At pinulugan ng Panginoon Diyos na hindi kawasang himbing ang lalaki at siya ay natulog. At kinuha isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yamon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito ay dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo ay magpalaanakin at magpakanan. Dapat natin alalahanin kung gayon na
Ang pag-aasawa po ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong Kanyang nilalang. Tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paligid ng may kapal. Ganito po ang kabuuan ng mga pangusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad, ang banal na pagsasama ito ng mag-asawa ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat ng babae na may asawa ay itinamig na kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni ang lalaki ang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, hindi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan nyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki, kapatid na Emiliano, at sa babae, kapatid na Lydia, na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat ng mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Emiliano, ang tungkulin ng lalaking itinakasal ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat. Sa mga taga-Efeso ay sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili ng katawan bagkus ito'y pinakakain at inalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki, kapatid na Emiliano, sa kanyang asawa, ay sinabi pa ng Apostol Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siyang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo na Iglesia na sarili ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos ay tinali sa isa't isa ng kanyang kautusan, ay tinatagubili sa lalaking kinakasal ng ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Dahil din naman, ay sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipabahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot
ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito po ang utos ng Diyos sa lalaki si Adan na nakasulat sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang pinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng purong kahoy na iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay makuwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alamo at sa alamo ka uwi. Panig po ng babaeng kinakasal, kapatid na Lydia ang tungkulin ng babaeng kinakasal ay itinulungin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing kayo man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay umalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Babae, kapatid na Lydia, ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko pinahihintulot ng babae ay magturo, di magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na babae ay dapat maging kuliran sa lahat po ng mga bagay upang kanilang maturuan ng mga babae kay kabataan na magsigibig sa kanyang asawa, magsigibig sa kanilang mga anak, mga pakahinahon, mga pakalinis, mga pakasipat sa bahay, magagandang loob, pasako sa kanilang asawa upang huwag lampastanganin ang salita ng Diyos. Ang babae na ikinakasal na may ganitong katalian ay lubhang mahalaga. At ang lalaki nakasumpo sa kanya ay nakasumpo ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaan sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sino nakakasumpo sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tuloy-tiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Emiliano at kapatid na Lydia, pananabutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya na isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at yung iibigin ang Panginoon ng Diyos ng iyong buong
puso at ng iyong buong kalwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak sapagkat ito sinasabi ng kautusan na yung ituturo na musika sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakas sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat po ng mga kautusan ito na itinatalik sa inyo ngayon ay buong ina, ninyo susundin o isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat yung kakain ng gawa ng iyong mga kamay maging hawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob na iyong bahay. Ang mga anak mo ay magiging parang mga puno ng ulipo sa palibot ng iyong tulan. Narito na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahanap at dinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito na tamuhin nawa yung dalawa, kapatid na Emiliano at kapatid na Lydia, ang masaganang pagpapala ng Diyos. Kapatid na Emiliano at kapatid na Lydia, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos na maging tali at buklo ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na itisumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mangyari po na tumayo ang ikinakasal.